Nightlight with DJ Brad. You are tuned into Cyber Pinoy Radio. Do you miss listening to your favorite OPM classic songs? Do you miss singing along to those hit songs at the 90s, 80s, 70s, or even older? Ikaw lang ang aking mahal. Ang pag-ibig mo'y Don't fear, DJ Brad is here playing your favorite OPM classic songs. Bakit kailangan puso ay masakit na pamahal kita? The brand new Nightlight with DJ Brad will give you new people. We are the West End This Mamas. is Richard Reynoso. We are the Golian Sisters. Ima Castro. This is Eli Buendia. New gimmicks, Ang ating topic ay kung ma-justify natin yung pananakit sa asawang babae o kahit sa partner mo lang. Tingnan muna natin kung talagang tama. Ayun! Tama-tama! and so much more to make your listening experience more relaxing and exciting. Nightlight with DJ Brad, only here on Cyber Pinoy Radio. Pusong Pinoy, Purong Pinoy. This is Nightlight with DJ Brad. Nightlight with DJ Brad. The views and opinions of this program are those of the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinion of Cyber Pinoy Radio. This program might include strong language and not be suitable for all audiences. Listener's discretion is advised. This is Nightlight with DJ Brad. Nightlight with DJ Brad. Started from a very humble beginning. The Ford Impact, or formerly known as Mika, as Golian Sisters, and as the Cercado Sisters, was once used to get support for their studies from their father that trades junks and from their mother that sells beauty products, Tupperwares, and alikes. This made them to dedicate their lives to be the best in any singing competitions and win the titles. Discovered in FamJam, a singing competition TV program in Philippines, and started to be recognized, they made their way through the top. International recognitions have made them more famous. They were brilliant in the field they have chosen, and now these successful girls won't stop and will continue to shine until they reach their ultimate dream. Cyber Pinoy Radio listeners, the pride of the Philippines, loved by many people, please welcome Selena, Mylene, Irene, and Almira, the Ford Impact.
Yes, good afternoon ladies and gentlemen, Cyber Pinoy Radio listeners at narito na po tayo sa ating live program ngayong hapon o tanghali pala dito sa London. At magandang gabi po sa mga nakikinig po ngayon sa Pilipinas at sa ibang bansa pa na mga naka-tune in ngayon. Magandang gabi po. And here it is guys, ang ating pinaka-aantay ngayong gabi o ngayong tanghali dito sa London. Again, we would like to welcome the Fourth Impact. Welcome back to all of you girls, and it's been 2 years now since we've had a conversation. I'm so happy. Hello po. Hello, yan. Dinig na namin kayo. So, maraming salamat ha. Oh, I'm so happy to have you back. I'm so happy to have you back. Would you like to greet first? Let's start from the ate, si Almira. Yan, ang biretera ng grupo. Hi, hello po sa lahat po ng listeners. Kumusta po kayo sa lahat ng mga kabayan po namin sa London? Hello po. Ako po si Almira. Okay, and Irene, ang mahilig manghawi ng buhok sa performance. Hello po, I'm Irene. Hello po sa lahat ng mga nakikinig. Ayan. And thank you po sa mga sumusupport sa amin. Thank you po. Of course. And Maylin, ang soul singer ng grupo. Arranger din ng mga boses. Yan. Hello po, DJ Brad. And hello po sa nakikinig. Ayan. Maulan na hapon sa ating lahat. Maulan nga talaga dito sa London ngayon. Pero ano naman, warm naman ang pagtanggap namin sa inyo. So sana okay kayo. Ay, salamat And po. of course, the last but not the least, ang pinaka-bata at ang rapper ng grupo naman, si Miss Selena. Hello po sa inyo lahat. Ako po si Selena. Alright. So let's start the ball rolling kasi medyo limited ang time natin, no? Selena, how are you feeling now? Anong naging dahilan bakit ka nag-collapse before the live show? Okay naman na po ako ngayon. Awa ng Diyos po na okay na po yung pakiramdam ko. Before po kasi ng performance namin, nag-collapse po ako na dahil po sa gutom, hindi po ako nakakain ng dinner. Pero sa pagod po siguro. Sa pressure din. Yeah, sa pressure. Yung niluto pa naman ninyo doon sa sa intro video ninyo, adobo, no, di ba? Sa last performance ninyo, napanood namin yun, syempre. Kaya pala, no? I hope you're okay now, Selena. Okay na po ako. Thank you po sa prayers ng lahat. Okay. Sure na kumakain lagi. Make sure na pakainin niyo yung bunso niyo. Ayan. Okay, Irene, may question ako sa iyo, no? Kasi ang song team ata this weekend is parang ballad, no? Tama, if I'm not mistaken. Love or heartbreak. Love or heartbreaks. Okay. So, meron ba kayong mga napili na o kaya may mga pinagpipilian ba kayo? Ano-ano yung mga pinagpipilian niyo at the moment? Opo, nasa process po kami ng actually, today po yan, yung finalization ng mga choices. So, may mga ideas po kami. Siyempre, masyado pong broad yung team ngayon this week. So, yun po. And kailangan pong, work with our mentor and the X Factor team din po. Kaya yun. Today po kayo mag-decide kung ano po talagang So, wala pa. Pero sa mga pinagpipilian ninyo, ano-ano yung mga pinagpipilian ninyo? At least magbigay kayo siguro ng mga 2 or 3. Hindi po kasi namin alam po pwede po magsabi. Okay. Sige. Konting hint lang. Sino kumanta? Basta po siya, yung isa po UK artist na top selling chart. Okay. Nasa UK artist. Yung may iba naman po na from our idols, from our diva, ganun. Okay. Hindi pa po kasi pwede sabihin until Thursday daw po. Okay, no problem. Naintindihan naman ng mga listeners yan. Okay, Maylin, I have a question for you, no? You always start the singing mostly, di ba? Ikaw lagi yung nag-uumpisa. Are we going to expect the same style this coming Saturday? Siguro po. Depende po sa song kasi minsan. Okay. Pero mostly, di ba, ikaw ang Kami po nag-uumpisa? tayo rin nagpapalitan kung sino ang magiging umpisa. Alright, okay. Almira, what are we going to expect this Saturday? Anong pasabog ninyo? Anong gagawin ninyo? Siguro expect po nila yung different side namin na I'm sure lahat po ng listeners, yun po yung hinihintay na talaga na makakita sa amin or marinig. So, yun po yung expect nila na pasabog ng Fourth Impact. Talagang totally other side from Saturday performance namin na
na fear. So, ngayon po, makikita po nila yung different side namin. Ayan. Actually, yun nga yung yun nga rin yung naiisip ko recently. Sabi ko, parang nagiging pare-pareho yung performance ninyo, yung mga mabilis tapos masisiglang kanta. Kapag siguro iniba ninyo, magkakaroon uli ng parang ibang level na feeling yung mga nanonood dahil makikita nila yung other side ninyo. Kami nakita na namin yun matagal na. Pero I would like Britons to see that as well, di ba? Yung mga English. I just would like to say this, no? As your kuya, sana ma-break nyo uli as what you always do, no? Yung huling best performance ninyo last Saturday. Sana ma-break nyo yun. Thank you very much. Pag-pray niyo po kami. Yes, we always do that. Almira, you still don't do originals? So far po, wala pa po kami mga originals. Okay. Pero, meron naman po kaming mga bala, parang ngayon po kasi, parang ngayon po kasi parang focus sa competition po muna. Tapos, pero after siguro ng competition. Okay, if you're going to do original composition, sino mga napipili ninyong mga composer na gusto ninyong makatrabaho? Just in case. Yung mga pangarap ninyong composer na makatrabaho. Saan po ba? Dito po ako sa Philippines. Maganda sa Pilipinas kasi mas malaki audience natin sa Pilipinas, di ba? Pero kung meron din dito sa sa abroad, okay lang naman, wala rin problema. Meron ba kayong mga inaasam na mga composers na Mr. Ryan Cabiab po. Oh, yes, of course. Mr. Ryan Cabiab. Napakagaling. Si Maestro. So, Sir Beto po. Hello? Dito po sa worldwide naman po, David Foster po. Si David Foster. Okay. Sana nga, no? Kasi hindi na ata mahawa kay Jerpil, no? Last time. Kung kilala niya si Jerpil. Ayan. Another question for Almira, no? When it comes to parang assessing the performance, kung sino yung nag-a-assess, sino yung nagde-decide sa inyo kung anong performance ang pipiliin ninyo? O group decision ito? Group, group, parang teamwork po talaga siya. Meron po kaming ideas. Meron pong ideas yung, syempre, mentor po namin yung talagang final say. Kasi po siya po yung tinatrust namin kung bakit po kami nandito. Kaya, may ideas po kami kung ano po yung gusto namin makanta sa live shows. Pero, ayun po, it's a teamwork po. Hindi po dapat sa amin lang yung decision. Sa kanila din po. Opo, so, 50-50 po siya. Saka naalala po, lagi po namin inaalala yung sinabi po ni Simon Cowell nung, kaya may sinabi niya? Share. Na sabi niya, I think you need help when it comes to music, choosing music po. Kaya yun po, tinatrust po namin yung mentor po namin. Tama. Which is respect na rin sa kanila, di ba, no? Sa mga mentors ninyo. Okay. Selena, ikaw naman ang tatanungin ko. What do you think, who do you think is the parang pinakamahigpit na kalaban nyo sa series? Ikaw Maylin, ikaw Irene, tsaka ikaw Almira. Sino yung mga palagay ninyo na pinakamahigpit ninyong kalaban sa series? Tagi-isa po kayo ng sagot. Actually, lahat po kasi magagaling eh. Opo, pero yung pinakamahigpit po na kalaban, pinakamagaling sa tingin ninyo? Para sa akin po Che po. Ako din si Che. Pero magaling din po, si Luisa and Lauren. Luisa and Lauren. Opo. So, siyempre po, Reggie and Bully, di ba? Okay. I got a random question here, no? What can you say about Little Mix nung nakita-kita kayo? People keep saying that they should be scared to you. Ano bang? Grabe naman po. Ako po, yung mga tao po na nagsasabi ng thank you very much po, pero hindi niyo po alam kung gaano po kami kasaya nung araw na nakita lang. Kasi po, sila po yung talagang nililook forward namin na makita kasi sila po yung winner. Talaga? Only na natin ng X Factor. Wow. Kaya yung mga po sila sobrang dream come true po yun. That's very nice. Okay. Ang babait po nila sa amin. Sila po talaga mga advice. Yes. It's been a great experience for you guys kasi pati One Direction nakasama nyo, no? Yeah. Alam mo talagang, wala po talagang imposible pag nagpe-pray ka, tsaka talagang pag nai-imagine mo yung mga future, ganyan talagang mangyayari talaga. Exactly. Hindi po kami nakapanood ng concert nila, pero ngayon po talagang harap-harap. Yes. Kami na, nakita nga namin yung selfie ninyo with them, di ba, no? Ayan.
let's go to more serious questions, no? Kasi I got this sensitive question here. And this is also my sentiment, no, for all of you guys, even before nung na-interview ko kayo 2 years ago. And you're giving your everything just to win this competition. And when you had your first edition here, people were saying you should not join the contest anymore dahil professional na kayo. Pero maraming nagtatanggol ng mga Filipino na hindi naman daw kayo talaga sikat sa Pilipinas bago kayo pumasok sa X Factor. Na sabihin na natin na yung sinasabi nila medyo may katotohanan. Hindi katulad ngayon na pinag-aagawan kayo ng mga network, no? Dito sa UK, sa Pilipinas lalo na. My question is, why do you need this competition? Bakit kayo lumabas ng bansa para makipagsapalaran? Please give me an honest answer. Actually po, hindi po namin siya pinlano na parang next year sa X Factor kami. Parang it's a God's providence way po na may nag-comment lang po sa YouTube account namin na why don't you try X Factor UK? Tapos nag-send lang po kami ng link. Si Lord na po lahat yung gumawa ng way bakit po kami nandito. And yung sagot po namin honestly sa tanong nyo na bakit pa kami lumabas. Siguro po, yun po yung matagal na naming hinahanap. Alam niyo naman po, Lahat na po ng competition na try na namin sa Philippines. Opo. Yung parang every audition, kahit saan na lang kami pupunta, pag nakapila kami yung mga tao, nakapila na naman kayo. Parang ganun po. And after that, pag nakasali na po kami, mga ilang months na po, alam niyo naman po sa Pilipinas kung gaano kahigpit yung industry, yung standard po. Kaya, ayun po, hindi pa rin po kami tumitigil hanggat hindi namin talaga magdalan. Okay. Opo, Feeling po namin yung destiny po talaga. Ayan. Yung pangarap po talaga na yung makilala, yung nangyayari po sa amin ngayon, marami po kaming mga i-inspire, marami po nagsasabi na, yung galing, hindi kayo tumigil, ganyan. Exactly. Ayun po. Ayun. Yun din ang isa sa mga sasabihin ko sana sa inyo. Salamat sa Diyos dahil hindi kayo tumigil. 2 years ago, nung nangangarap kayo. Namin. Oo, kasi 2 years ago nung ini-interview ko kayo, ganyan yung mga sinasabi ninyo mga pangarap ninyo. Sana makarating kami ng London, sana makaganito kami, sana ganito ang pangarap namin para sa pamilya namin, etc. Ngayon natutupad na lahat, no? Do you think kapag nanalo kayo sa X Factor ay magbubukas na ito ng maraming opportunities sa Pilipinas? Wow. Amen! Oh my God. Feeling ko talaga namin sa Pilipinas sa buong mundo pa. Exactly. Hindi lang naman talaga Pilipinas kasi talagang kilala na kayo sa buong mundo. Pati mga, basta iba-iba kulay. Yun ang sasabihin natin. Irene, I have a question to you. No? Sa tingin mo ba may discrimination sa Pinas pagdating sa pagpapasikat sa mga talents? Bakit po ako? Para malaman din ng listeners kung sino yung nagsasalita. Para ganun. Siguro po as a Filipino kasi po, siyempre po, hindi naman po, ayoko pong manira or what, pero ibig sabihin, alam po natin sa sarili natin and alam po ng bawat Pilipino kung ano pong nangyayari sa Philippines. Hindi na lang po kami magsasalita. Pero, ayun po, kami po, ginagawa lang po namin yung best namin and continue po na gusto lang po namin mang-inspire ng mga tao, especially sa mga kabataan na yung mga pangarap, matutupad talaga in perfect time kung hindi ka mag-give up and talagang magtatrust ka kay Lord. Yun okay. Po. That's a very good perspective no sa buhay. Yung pagtitiwala sa Diyos. Thank you so much, I won. Ito naman para kay Selena, no? Another frank question. Pasensya na kung binibilisan ko kasi talagang alam ko very busy kayo at nagpa-practice kayo ngayon. Alam ko parang break time nyo lang ata eh. Ayan. Okay, sa palagay mo Selena, no, bakit yung kasikatan mailap sa inyo sa Pilipinas kahit na lagi naman kayo nasa competitions at nagcha-champion pa kayo? Contestant number 4? Madali na po sagutin yan. Ano? Maganda. Ano ka mo? Ano? Hindi po kami maganda. Hindi kayo maganda. Naniniwala ba kayo, listeners, na hindi maganda ang Fourth Impact? Marami nagkakandara pa sa inyo, ha? Kanina, nadapa ako eh. Maganda ba kayo? Magaling kayo umanta. Maganda ba kayo? Mabait kayo? Hindi, maganda ba kami? Yung mentor ba natin maganda? hindi madiretso. So, parang nararamdaman ko ngayon sa mga sagot ninyo, I think we have the same sentiment, no? Kaya hindi masyadong sumikat ang
ang Golayan Sisters, ang Cercado Sisters sa Pilipinas dahil parang nagkakaroon ng discrimination. Tama ba ako? Are we sharing the same sentiment? Hindi naman po namin sinasabi ng discrimination kasi po, syempre po mga Pilipino din po kami. Naiintindihan naman po namin na sa Philippines napakataas lang po ng standard na hindi po namin afford na magpaputi or something and hindi kami matangkad or ano. Pero yun po, hindi po namin sasabihin na discrimination. Or parang alam niyo po yun yung standard. Alam lang po talaga natin na pag sa Philippines sinabi, hindi lang talent yung tinitingnan, kundi beauty lang po. So, yun po. Kami habi po talaga doon, wala po kami doon. Kumbaga, parang sa standard ng pangmundo naman, kasi para sa akin, I think mas mataas ang standard ng I'm not sure kung agree kayo ng X Factor kaysa sa standard sa Pilipinas Wow! Ako mas mataas po yung standard na. Kasi world class yan world class talent competition. So, hindi siya basta-basta. It's not just, di ba? Okay. Pero siguro po, ang masasabi lang din po namin, siguro po sa Philippines, napakadami lang din po talagang talented na talagang super galing po kumanta, kaya medyo mahirap lang din po makapasok. Napakataas ng competition sa Pilipinas. Siguro yun ang pinakasagot talaga. Maaaring hindi discrimination, but of course, the producers prefer the better packages. Sabihin na natin, yung whole package. Di ba? Okay, last few questions bago tayo magiwahiwalay. Give us 4 reasons why Fort Power will win this competition. Tagi-isa siguro kayo. Tagi-isa siguro kayo kasi 4 kayo. Go. Parang hirap na. Ako po muna as eldest, go. Simple lang po. Pag deserve po namin manalo kasi tinrust na po namin kay Lord kung ano po yung mangyayari sa amin. Sinurrender na natin. And feeling ko po, pag kami po yung nanalo, magiging living testimony po kami sa lahat ng mga kabataan na nangangarap o sino man na nangangarap na lahat po ng hinihintay at pinapangarap, hindi lang siya nandun, kundi si Lord yung pag gumawa ka rin ng way mo, pinagtsagaan mo, nag-work hard ka, si Lord na yung bahala sa perfect time. And ngayon, alam namin this is our perfect time. Amen. Alright. Amen. Amen. Yan. Si ano naman, si Irene. Almira. So, second contestant, si Irene. Ako po, ano ba ang tanong? Give us 4 reasons. 1 reason para sa'yo kung bakit mananalo ang Fort Power sa competition. Feeling ko po, yung isang reason para po sa akin is yung first time, for this generation, meron pong 4 na magkakapatid na may isang passion, may isang dream, na lahat kumakanta, sumasayaw. Napaka-unique po yun para sa amin. And feeling ko yun po yung isa sa reason bakit kami mananalo this year. Amen! Wow! Wow, very well. Raise the roof. Iba yung mangarap. Naku, wala na akong sasagot. Okay. Yung pangatlo si Maylene. Si Maylene. Maylene, yes. Hello. Ayan. Simple lang po yung sagot ko. I think we have the X Factor. Wow! Showbiz ka, Showbiz na showbiz ang sagot mo. Ayun, I think po kasi we can inspire people and with our voices, with our... Ay, ganun na naman. English ka na ngayon. English nangyari. Alam, may British accent, ha? You know what? Ano na ba mga accent ang natutunan ninyo? Perfect. Can I have the water, please? Water. Water? Kasi hindi na po kaya nagayahin yung mentor namin. Bilis. Gusto niyo po ba marinig? Sige po. I've Cyberpreneur Radio is Sharon! Okay. Hello, everybody. Everybody? Okay. I'm so happy to be with my pocket rockets. So lang. Marami na kayo natutunan, ha? Oo. Don't talk with me. Teka, bago tayo magkalimutan, meron pang isang sasagot, si Selena. Ano naman ang masasabi na dahilan bakit mananalo ang Fort Power sa competition?
The fourth contestant. Okay, let's have contestant number 4. Contestant Sir Cado. Oh my God, wala na ako masagot. Siguro po, kasi super hardworking po namin magkakapatid and every time kaya nahimatay. Kaya po every time na may ibibigay po sa amin na song, talagang hindi po kami matutulog pag papaguran po namin yun para mapakita po namin sa mga tao na talagang gusto po namin tong competition, gusto po namin manalo sa contest na to. Kaya, ayun po, yung hunger po namin na pinapakita namin. Yun, tama yun. Yay! Tama yun. Napakagandang sagot. Napakagandang sagot. Tingnan natin yung scorecard ninyo mamaya. Actually, isa rin siguro sa magiging factor kung bakit kayo mananalo sa X Factor ay dahil sa dami ng fans ninyo ngayon. Wow! Yung mga boboto sa inyo. Ano po mga fans sa mga fans? Fans. Dahil nandito kami ngayon sa Cyber Pinoy Radio. Yes! Ayan, Naku, maraming salamat talaga. Pero I have this last questions, no? Kay Almira ko itatanong ito. Ano yung ultimate dream ninyong magkakapatid? Wow. Alam niyo po, ultimate dream po namin, siguro mag-stick pa rin po kami sa sinabi namin 2 years ago. Yung sinabi po namin sa inyo na magkaroon po kami ng world tour at super dami na fans. At yun po, maka-inspire po kami from our own music. At kung meron na po kami, nandun na po kami sa stage na yun, ibig sabihin po nun, meron na rin kami sariling bahay sa sakyan at meron na rin po kaming sariling business magkakapatid. Ayan. Maglagay kayo ng lift sa bahay nyo, ha? Oo. Isulat nyo lift, ha? Wag elevator. Gusto po natin maging female One Direction. Ayun, na ba? Female version. You want to be a female One Direction. Okay, ha? Aba, ngayon lang namin nalaman yan. Anyway, anong mensahe naman ninyo? Oo naman, syempre. I think yung pangarap ninyo malapit na yan. Anong mensahe ninyo sa mama ninyo at papa ninyo? Anong mensahe ninyo sa mga parents ninyo? Baka bumaha po ng luha dito. Well, you're free to do so. This is a free Pero country. ang message po namin sa mama at papa po namin, napaka-bless po namin magkakapatid dahil hindi po sila tumigil, suportahan kami, simula bata kami hanggang ngayon. Kinalimutan nila yung mga sarili nila para sa amin. Ayun na! ako. And yun po, super blessed po namin kay Lord dahil wala po kaming mahihiling na sila po yung pinaka-best parents para sa aming magkakapatid. Opo. Actually, nandito po kami sa terrace ng X Factor House at nakatingin po kami sa garden sa lalaking mga bahay. Naisip po namin sila kasi alam niyo po, ang laki pong sacrifice nito na lumalaba kami magkakapatid tapos yung family po na malayo sa amin. Kaya papasalamat po kami sa kanila kasi hindi po sila sumuko na alam po yun, supportahan kami at mag-advise na hintayin lang yung parang and lagi sila nagpe-pray para po sa amin. Yeah. Salamat po, Mama. Love you, Papa. And sila po yung nagiging inspirasyon namin bakit ginagawa po namin yung the best namin sa competition na ito. Tagalog. Ba't pinapayak tayo? Hindi, I can feel you actually. Dahil nasusubaybayan ko kayo noon pa. And that's what you have been telling to the reporters, to the interviewers, kung ano talaga yung gusto ninyong mangyari sa buhay. And just like what I've done yung introduction natin kanina, you started from a very humble beginning. Yung tatay ninyo nagbobote, Diario Garapa, di ba? Para mapag-aral kayo. Tapos yung nanay ninyo nagsisell ng mga beauty products, yung Tupperwares, etc. So if I am in your parang place dun sa shoes ninyo, I will feel the same. Dahil, syempre, parang ano yun ang Filipino pagmahal talaga sa mga magulang. And meron tayong utang na loob. Hindi katulad dito sa Briton na ang mga magulang ay nilalagay sa care homes. Pero sana kayo hindi nyo gawin sa magulang ninyo. Ay, never. Never po yun mangyayari. Lalagay po namin sila sa mansyon.
binibiro nga po namin si Papa at si Mama. Naku, malapit ka na maging Don. Di na, Don ka maglaba, Don ka maglaba. Oo. At saka sana, no, yung mga ginagawa natin, unang-una, i-dedicate natin lahat talaga sa Diyos, no? Para siya mismo magpapakilos sa mga tao sa paligid ninyo, yung mga opportunity, and yes, I really wish you the best. Share sa inyo, DJ Brad, na lahat po ng ginagawa namin dito, every time, lagi na nga po nila kami sinasabi na, bakit na lang kayo lagi nag-pray? Parang ano niyo po, every minute ng kahit dress rehearsal, camera rehearsal, lagi po kami nag-pray magkakapatid. Lalo na pag results, hindi po namin akalain na lagi kaming nasa-save sa results. Kaya talaga pong nasabi namin, na nasa tabi lang po namin Si Lord talaga nandyan. Wala talagang imposible. Ayan, talagang napakabait ng Diyos. Lalo na sa mga naniniwala sa Kanya, no? At saka nananampalataya. Ayan. Thank you so much. Sasabihin ko sana Golayan Sisters. Fourth impact. Nasanay kasi ako. Ay, DJ Brad, pwede po ba magpasalamat o hindi po? Pwede naman. Ikaw naman, no? So, pwede. Sino Gusto to? po namin salamat sa lahat po ng bumuboto sa amin. Salamat po. And especially po kay Mamila, Tita Russell. Kay Tita Raquel. Do you have any plans? Do you have any plans after this? Are you going to rehearse na after this? Yes, Back to rehearsal. Yung routining namin ako. Okay. Again, thank you so much. It has been a very nice interview, and without you girls, this episode will not be a very special one. Okay, so ladies and gentlemen, Cyber Pinoy Radio listeners, again, ang ating mga kausap ngayon ay si Miss Almira, Miss Selena, Miss Irene, at saka si Miss Mylene. Yan. Ang pinakabata yan si Selena. Ang pinakabata si Selena, si Mylene, tapos si Irene, tapos si Almira. Yeah. God bless po sa inyong lahat. Okay, God bless to... Thank you po. We really like you to win this, girls. So, dalhin nyo ang bandera ng Pilipinas. Go! Galingan nyo, ha? Pag-pray po kami. Sige. Maraming salamat, and I wish you all the best. This coming Saturday, lahat kami manonood, nakatutok sa inyo. Sige, good luck. Good luck, girls. Salamat. Bye-bye. Thank you po. Bye-bye. You are tuned into Cyber Pinoy Radio. Your kind of music, your kind of style, pure Pinoy music hits. This is Cyber Pinoy Radio. Purong Pinoy kapitbahay pa. My home away from home. Cyber Pinoy Radio. Sumayaw, kasabay ang masayanan. Tugan itaas ang kamay at sabay magtatalunan. Atin ang mundo. Cyber Pinoy Radio. It's time to brighten up your day, serving up a whole lot of fun stuff and playing nothing but your request. New Tambayan plays to complete your day. Cyber Pinoy Radio. Together, never ever will I leave you. We're together. No one's gonna take you away from me. 'Cause you will always be the only one for me. Cyber Pinoy Radio. Are you looking for help to organize your event or party? Creative ideas. Creative ideas. The service provider of all your event or party needs. Such as mobile lights and sounds. Photo and video. Event decorations. Food catering. Printing services and many more.
all wrapped into one package. Creative ideas. For more info, visit www.braddance.com. That's BRADENZ.com. Or call 07-522-108-152 and look for Brad. Creative ideas. The service provider of all your event or party needs. DJ Brad live on Nightlight right here on Cyber Pinoy Radio. This is Nightlight with DJ Brad. Nightlight with DJ Brad. Alright, we're back guys at nako, maraming salamat sa Diyos sa pagkakataon na ibinigay niya kanina sa atin na ma-interview ang Gulayan Sisters. Oh sorry, it's Fourth Impact yan. Kasi nasanay ako sa Gulayan dahil pinapakinggan ko kagabi yung replay nung interview ko sa kanila. That was 2 years ago nga, sabi nga nila, no? So parang ata ako na brainwash na naman. Ayan, okay. Yan. So marami tayong kumbaga hiling para sa mga idolo natin, no. Pero ang pinaka-hiling talaga natin sa kanila is maging successful doon sa kanilang tinatahak na career, no? At I think yung kanilang ultimate dream, yung maging famous sila, magkaroon sila ng mga ganitong material things, etc. Makilala sila ng maraming fans. I think mas higit dun yung sinabi nila kanina. Yun yung sinabi nila na yung magulang nila is matulungan nila, masuportahan nila, at mabigyan, kumbaga yung utang na loob, maibalik na nila yung mga ginawang paghihirap ng mga magulang nila noon. At saka ngayon na meron na silang pagkakataon na gawin yun, is they are really trying their best, no? Para mabigyan tayo ng magandang laban diyan sa X Factor at manalo sila. At nga, katulad nga na sinabi nila kanina, no? Unang-una, syempre, yung paniniwala sa Diyos na mananalo sila sa competition. At yung hunger din nila dyan. And of course, yung passion nila. At they have the talents, of course. Especially the talents yan. Talagang lahat na siguro ng talents yan. Pagsasayaw, pagkanta, di ba? And they are like, parang dinadown nila yung sarili nila na hindi sila magaganda. Kung hindi sila maganda, paano na tayo? Yun ang ibig ko sabihin. You really cannot compare yourself sa ibang tao, no? But you have your own character. You have your own personality, no? So, hindi mo masasabi na ikaw ang least. Pero, of course, kung sa sarili mo nagpapaka-humble ka, that's a different story. Okay lang yun. Walang problema doon. Mas maganda nga yung humble kasi kaysa sa boastful, di ba? Ang mayabang kasi, ang end niyan, mapapahamak lang kapag mayabang ka. And I've seen humbleness, no? Dito sa mga girls na to, sa member ng Fourth Impact. I've seen them. I've been a fan of them since like more than 2 years ago. Actually, hindi lang ata 2 years ago. Nakikita ko na sila madalas. And nakita ko yung humbleness sa kanila noon pa man. At hanggang ngayon pa rin naman, very humble pa rin sila. At ganun pa rin naman ang kanilang point of view sa buhay. Kaya sana, wag silang magbabago, no? Lalo na kapag nanalo sila sa X Factor. At sigurado, yun nga, sabi ko kanina, maraming opportunities ang magbubukas. Maraming pinto ang magbubukas, pati bintana, ayan, pati mga sulok-sulukan ng bahay, yan, bubukas yan. Kaya, napakalaki ng hinaharap ngayon ng X Factor. Ng Fourth Impact.
Ayan, pasensya na. Medyo nanunuyo ang aking lalamunan. Ayan, actually hindi ako nakatulog dahil sa interview na to. I think I finished doing everything, like preparing everything, no? Yung mga setup, etc., mga files, mga dapat kausapin, mga dapat i-email. I've finished around 5:30 or 6 a.m. in the morning. Tapos umidlip ako ng siguro mga 1.5 oras. And then I woke up around 7:30 to 8 o'clock. And then akala ko aantukin pa ako pero nung pagising ko nung naisip ko agad na meron pa akong gagawin, hindi na ako makatulog talaga. At hanggang ngayon nga, yun, ay buhay na buhay tayo. At hanggang kanina, kaya medyo na-delay lang tayo nung umpisa kanina dahil yung ating oras para ma-interview sila at makapag-test ay nagkakaroon ng overlapping. So, hindi ko maumpisahan yung ating programa without contacting them first. So, ganun na nangyari kanina. But, salamat din sa Diyos ulit na naayos naman, no? At hindi na naging magulo yung connection namin kanina. But, yun, salamat nga sa Diyos at nagkaroon ng ganong opportunity ulit. Okay, so sa mga nakikinig po ngayon sa Cyber Pinoy Radio, maraming salamat po sa pag-tune in. And my program will finish at around 2 o'clock, no? Meron tayong mga special na gagawin pa rin ngayon. So, please keep tune in. Ang ating mga ipi-play mamaya, ihahanda ko lang for you, ay ang ilan sa mga performances ng X Factor, Fourth Impact sa X Factor. So, we're going to like reminisce, no? Although we always see this every day in YouTube, in social medias. But we're going to play this from the beginning hanggang sa huling performances nila, no? Yung mga latest performances nila. So, let us wait for that. But for now, I would like to greet all the listeners na nakikinig ngayon. Si Luis. Ayan, si Luis Gutierrez Chua. Maraming salamat nga pala. Pasensya na, ngayon ko lang nabasa yung message mo. Kaya hindi ko na nasabi sa kanila about you. And of course, kay DJ Ross na nakikinig ngayon. Yan, nag-chat sa akin. Yan, hello DJ Ross. Oh, okay naman DJ Ross. Nabasa ko yung chat mo. Okay siya. And kay Jessie Mendoza. Yan, si Atshara. Yan, mamaya abangan nyo. Meron akong surprise sa mga viewers, no? Sa mga nanonood ngayon sa Cyber Pinoy Radio. Ayan. Ang ating link nga pala sa ating video link ay live.cyberpinoyradio.net. Yan ang ating video link, okay? And what else? Okay, kay DJ Drix, yan, salamat din sa iyo sa pagtulong kanina. At medyo nag-struggle tayo kanina sa umpisa sa technical, but okay na siya. Okay, and what else? We're going to also greet, yes, all the listeners, no, na nag-chat sa atin ngayon. Ayan, marami sila actually. Ayan, siguro kung i-say-saying ko, mamaya na lang kasi medyo maikli na rin ang oras natin. But for now, no, papatugtugin ko muna yung video ng girls para mapanood ninyo yung kanilang mga performances. Okay, so we're going to play this special video. Just let me click this. Right? Yan, sa nakikita nyo sa screen ko ngayon, yan ang aking team, DJ Brad and team, The Creative Ideas. Okay, let's play this special video para sa Fourth Impact. Okay, so enjoy this itong playlist natin ngayon. May video to, so sa mga gustong manood, kinig po kayo. Alright. So again, you are tuned into my program and we just had Fourth Impact dito sa ating programa. Kanina lang. Kung na-late kayo mag-tune, sorry na lang. Pero meron naman tayong replay. Huwag kayong mag-aalala. Right after this, I will upload this sa YouTube. With DJ Brad. You are tuned into Cyber Pinoy Radio.
Do you miss listening to your favorite OPM classic songs? Do you miss singing along to those hit songs at the 90s, 80s, 70s, or even older? Ikaw lang ang aking mahal. Ang pag-ibig mo'y Don't fear, DJ Brad is here playing your favorite OPM classic songs. Bakit kailangan puso ay masakit? Nga ba mahal kita? The brand new Nightlight with DJ Brad will give you new people. We are the West End Mamas. This is Richard Reynoso. We are the Golayan Sisters. This is Ima Castro. This is Eli Buendia. New gimmicks. Ang ating topic ay kung ma-justify natin yung pananakit sa asawang babae o kahit sa partner mo lang. Tingnan muna natin kung talagang tama. Ayun! Tama-tama! And so much more to make your listening experience more relaxing and exciting. Nightlight with DJ Brad, only here on Cyber Pinoy Radio. Pusong Pinoy, Purong Pinoy. Kamukha mo si Paluma. This is Nightlight with DJ Brad. Nightlight with DJ Brad. The views and opinions of this program are those of the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinion of Cyber Pinoy Radio. This program might include strong language and not be suitable for all audiences. Listener's discretion is advised. This is Nightlight with DJ Brad. Nightlight with DJ Brad. Started from a very humble beginning. The Ford Impact, or formerly known as Mika, as Golayan Sisters, and as the Cercado Sisters, was once used to get support for their studies from their father that trades junks and from their mother that sells beauty products, paperwares, and alikes. This made them to dedicate their lives to be the best in any singing competitions and win the titles. Discovered in Fam Jam, a singing competition TV program in Philippines, and started to be recognized, they made their way through the top. International recognitions have made them more famous. They were brilliant in the field they have chosen, and now these successful girls won't stop and will continue to shine until they reach their ultimate dream. Cyber Pinoy Radio listeners, the pride of the Philippines, loved by many people, please welcome Selena, Mylene, Irene, and Almira, the Ford Impact. Yes, good afternoon ladies and gentlemen, Cyber Pinoy Radio listeners, at narito na po tayo sa ating live program ngayong hapon o tanghali pala dito sa London. At magandang gabi po sa mga nakikinig po ngayon sa Pilipinas at sa ibang bansa pa na mga naka-tune in ngayon. Magandang gabi po. And
Here it is, guys. Ang ating pinaka-aantay ngayong gabi o ngayong tanghali dito sa London. Again, we would like to welcome the Fourth Impact. Welcome back to all of you girls, and it's been 2 years now since we've had a conversation. I'm so happy. Hello po! Hello, yan. Dinig na namin kayo. So, maraming salamat ha. Oh, I'm so happy to have you back. I'm so happy to have you back. Would you like to greet first? Let's start from the ate, si Almira. Yan, ang biretera ng grupo. Hi, hello po sa lahat po ng listeners. Kumusta po kayo sa lahat ng mga kabayan po namin sa London? Hello po. Ako po si Almira. Okay, and Irene, ang mahilig manghawi ng buhok sa performance. Hello po, I'm Irene. Hello po sa lahat ng mga nakikinig. Ayan. And thank you po sa lahat ng sumusuport sa amin. Thank you po. Of course. And Maylin, ang soul singer ng grupo. Arranger din ng mga boses. Hello po. Hello po, DJ Brad. And hello po sa nakikinig. Ayan. Maulan na hapon sa ating lahat. Maulan nga talaga dito sa London ngayon. Pero ano naman, warm naman ang pagtanggap namin sa inyo. So sana okay kayo. Ay, salamat And po. of course, the last but not the least, ang pinakabata at ang rapper ng grupo naman, si Miss Selena. Hello po sa inyo lahat. Ako po si Selena. Alright. So let's start the ball rolling kasi medyo limited ang time natin, no? Selena, how are you feeling now? Anong naging dahilan bakit ka nag-collapse before the live show? Okay naman na po ako ngayon. Awa ng Diyos po na okay na po yung pakiramdam ko. Before po kasi ng performance namin, nag-collapse po ako na dahil po sa gutom, hindi po ako nakakain ng dinner. Pero sa pagod po siguro. Sa pressure din. Yeah. Sa pressure. Yung niluto pa naman ninyo doon sa sa intro video ninyo, adobo, no, di ba? Sa last performance ninyo, napanood namin yun, syempre. Kaya pala, no? I hope you're okay now, Selena. Okay na po ako. Thank you po sa prayers ng lahat. Okay, make sure na kumakain lagi. Make sure na pakainin niyo yung bunso nyo. Ayan. Okay, Irene, may question ako sa'yo, no? Kasi ang song team ata this weekend is parang ballad, no? Tama? If I'm not mistaken. Love po. Love or Heartbreak. Love or Heartbreaks, okay. So, meron ba kayong mga napili na o kaya may mga pinagpipilian ba kayo? Ano-ano yung mga pinagpipilian nyo at the moment? Opo, nasa process po kami ng actually today po yan, yung finalization ng mga choices. So may mga ideas po kami. Siyempre masyado pong broad yung team ngayon this week. So, yun po. And kailangan pong work with our mentor and the X Factor team din po. Kaya yun. Today po kayo mag-decide kung ano po talagang So wala pa. Pero sa mga pinagpipilian ninyo, ano yung mga pinagpipilian ninyo? At least magbigay kayo siguro ng mga 2 or 3. Hindi po kasi namin alam po pwede po magsabi. Okay. Sige. Konting hint lang. Sino kumanta? Basta po siya, yung isa po UK artist na top selling chart. Nasa UK artist. Yung may iba naman po na Summer Idols, Summer Diva, ganun. Hindi pa po kasi pwede sabihin until Thursday daw po. Okay, no problem. Naintindihan naman ng mga listeners yan. Okay, Maylin, I have a question for you, no? You always start the singing mostly, di ba? Ikaw lagi yung nag-uumpisa. Are we going to expect the same style this coming Saturday? Siguro po. Depende. Depende po sa song kasi minsan. Okay. Pero mostly, di ba, ikaw ang nag-uumpisa? Kami po tayo nagpapalitan kung sino ang magiging umpisa. Alright, okay. Almira, what are we going to expect this Saturday? Anong pasabog ninyo? Anong gagawin ninyo? Siguro expect po nila yung different side namin na I'm sure lahat po ng listeners, yun po yung hinihintay na talaga na makakita sa amin or marinig. So, yun po yung expect nila na pasabog ng Fourth Impact. Talagang totally other side from Saturday performance namin na fierce. So, ngayon po, makikita po nila yung different side namin. Ayan. Actually, yun nga rin yung naisip ko recently. Sabi ko, parang nagiging pare-pareho yung performance ninyo, yung mga mabilis tapos masisiglang kanta.
kapag siguro iniba ninyo, magkakaroon uli ng parang ibang level na feeling yung mga nanonood dahil makikita nila yung other side ninyo. Kami nakita na namin yun matagal na. Pero I would like Britons to see that as well, di ba? Yung mga English. I just would like to say this, no? As your kuya, sana ma-break nyo uli as what you always do, no? Yung huling best performance ninyo last Saturday. Sana ma-break nyo yun. Thank you very much. Pag-pray niyo po kami. Yes, we always do that. Almira, you still don't do originals? So far po, wala pa po kami mga originals. Okay. Pero, meron naman po kaming mga bala. Parang ngayon po kasi, parang ngayon po kasi parang focus sa competition po muna. Tapos, pero, after siguro ng competition. Okay, if you're going to do original composition, sino mga napipili ninyong mga composer na gusto ninyong makatrabaho? Just in case. Yung mga pangarap ninyong composer na makatrabaho. Saan po ba? Dito po ako sa Philippines. Maganda sa Pilipinas kasi mas malaki audience natin sa Pilipinas, di ba? Pero kung meron din dito sa abroad, okay lang naman, wala rin problema. Meron ba kayong mga inaasam na mga composers na Mr. Ryan Cayabyab po. Oh, yes, of course. Mr. Ryan Cayabyab. Napakagaling. Si Maestro. So, Sir Beto po. Hello? Dito po sa worldwide naman po, David Foster po. Si David Foster. Okay. Sana nga, no? Kasi hindi na ata humahawa kay Jerpil, no? Last time. Kung kilala niyo si Jerpil. Ayan. Another question for Almira, no? When it comes to parang assessing the performance, kung sino yung nag-a-assess, sino yung nagde-decide sa inyo kung anong performance ang pipiliin ninyo o group decision ito? Group, group, parang teamwork po talaga siya. Meron po kaming ideas. Meron pong ideas yung, syempre, mentor po namin yung talagang final say. Kasi po siya po yung tinatrust namin kung bakit po kami nandito. Kaya may ideas po kami kung ano po yung gusto namin makanta sa live shows. Pero, ayun po, it's a teamwork po. Hindi po dapat sa amin lang yung decision. Sa kanila din po. Opo, so, 50-50 po siya. Saka naalala po, lagi po namin inaalala yung sinabi po ni Simon Cowell nung, kaya may sinabi niya? Na sabi niya, I think you need help when it comes to music, choosing music po. Kaya yun po, tinatrust po namin yung mentor po namin. Tama. Which is respect na rin sa kanila, di ba, no? Sa mga mentors ninyo. Okay. Selena, ikaw naman ang tatanungin ko. What do you think, who do you think is the parang pinakamahigpit na kalaban nyo sa series? Ikaw Maylin, ikaw Irene, tsaka ikaw Almira. Sino yung mga palagay ninyo na pinakamahigpit ninyong kalaban sa series? Tagi-isa po kayo ng sagot. Actually, lahat po kasi magagaling eh. Opo, pero yung pinakamahigpit po na kalaban, pinakamagaling sa tingin ninyo? Para sa akin po Che po. Ako din si Che. Pero magaling si Luisa and Lauren. Luisa and Lauren. So, syempre po, Reggie and Bully, di ba? Okay. I got a random question here, no? What can you say about Little Mix nung nakita-kita kayo? People keep saying that they should be scared to you. Ano bang? Grabe naman po. Ako po, yung mga tao po na nagsasabi ng thank you very much po, pero hindi niyo po alam kung gaano po kami kasaya nung araw na nakita namin. Kasi po, sila po yung talagang nilulook forward namin na makita kasi sila po yung winner. Talaga? Only na nanalo ng X Factor. Wow. Kaya yung mga po sila sobrang dream come true po yun. That's very nice. Okay. Ang babait po nila sa amin. Sila po talaga mga advice. Yes. It's been a great experience for you guys kasi pati One Direction nakasama nyo, no? Yeah. Alam mo talagang wala po talagang imposible pag nagpe-pray ka tsaka talagang pag nai-imagine mo yung mga future ganyan talaga mangyayari. Exactly. Hindi po kami nakapanood ng concert nila pero ngayon po talagang harap-harap yes. Kami na nakita nga namin selfie ninyo with them, di ba, no? Ayan, let's go to more serious questions, no? Kasi I got this sensitive question here. And this is also my sentiment, no, for all of you guys, even before nung na-interview ko kayo 2 years ago. And you're giving your everything just to win this. DJ Bad, na lahat po ng ginagawa namin dito,
every time, lagi na nga po nila kami sinasabi na, bakit na lang kayo lagi nag-pray? Parang ano niyo po, every minute ng kahit dress rehearsal, camera rehearsal, lagi po kami nag-pray magkakapatid. Lalo na pag results, hindi pa namin akalain na lagi kaming nasa-save sa results. Kaya talaga pong nasabi namin, na nasa tabi lang po namin Si Lord talaga nandyan. Wala talagang imposible. Ayan, talagang napakabait ng Diyos. Lalo na sa mga naniniwala sa Kanya, no? At saka nananampalataya. Ayan. Thank you so much. Sasabihin ko sana Golayan Sisters. Fourth impact. Nasanay kasi ako. Ay, DJ Brad, pwede po ba magpasalamat? O hindi po? Pwede naman. Ikaw naman, no? So, pwede. Yes! Sino Gusto ba? po namin salamat sa lahat po ng bumuboto sa amin. Salamat po! And especially po kay Mamila. Mamila, Tita Russell. Kay Tita Raquel. Do you have any plans? Do you have any plans after this? Are you going to rehearse na after this? Yes, po. Back to rehearsal. Yung routining namin ako. Okay. Again, thank you so much. It has been a very nice interview, and without you girls, this episode will not be a very special one. Okay, so ladies and gentlemen, Cyber Pinoy Radio listeners, again, ang ating mga kausap ngayon ay si Miss Almira, Miss Selena, Miss Irene, at saka si Miss Mylene. Yan. Ang pinakabata yan si Selena. Ang pinakabata si Selena, si Mylene, tapos si Irene, tapos si Almira. Yeah. God bless po sa inyong lahat. Okay, God bless too. Thank you po. We really like you to win this, girls. So, dalhin nyo ang bandera ng Pilipinas. Go! Galingan nyo, ha? Pag-pray po kami. Sige. Maraming salamat, and I wish you all the best. This coming Saturday, lahat kami manonood, nakatutok sa inyo. Sige, good luck. Good luck, girls. Salamat. Bye-bye. Thank you po. Bye-bye. You are tuned into Cyber Pinoy Radio. Your kind of music, your kind of style. Pure Pinoy music hits. This is Cyber Pinoy Radio. Purong Pinoy kapitbahay pa. My home away from home. Cyber Pinoy Radio. Sumayaw, kasabay ang masayanan. Tumugan itaas ang kamay at sabay magtatalunan. Atin ang mundo. Cyber Pinoy Radio. It's time to brighten up your day, serving up a whole lot of fun stuff and playing nothing but your request. New Tambayan plays to complete your day. Cyber Pinoy Radio. Together, never ever will I leave you. We're together. No one's gonna take you away from me. 'Cause you will always be the only one for me. Cyber Pinoy Radio. Are you looking for help to organize your event or party? Creative ideas. Creative ideas. The service provider of all your event or party needs. Such as mobile lights and sounds. Photo and video. Event decorations. Food catering. Printing services, and many more. All wrapped into one package. Creative ideas. For more info, visit www.braddance.com. That's BRADENZ.com. Or call 07-522-108-152 and look for Brad. Creative ideas. The service provider of all your event or party needs.
DJ Brad, live on Nightlight, right here on Cyber Pinoy Radio. This is Nightlight with DJ Brad. Nightlight with DJ Brad. Alright, we're back guys at nako, maraming salamat sa Diyos sa pagkakataon na ibinigay niya kanina sa atin na ma-interview ang Gulayan Sisters. Oh sorry, it's Fourth Impact yan. Kasi nasanay ako sa Gulayan dahil pinapakinggan ko kagabi yung replay nung interview ko sa kanila. That was 2 years ago nga, sabi nga nila, no? So parang ata ako na brainwash na naman. Ayan, okay. Yan. So marami tayong kumbaga healing para sa mga idolo natin, no. Pero ang pinaka-healing talaga natin sa kanila is maging successful doon sa kanilang tinatahak na career, no? At I think yung kanilang ultimate dream, yung maging famous sila, magkaroon sila ng mga ganitong material things, etc. Makilala sila ng maraming fans. I think mas higit dun yung sinabi nila kanina. Yun yung sinabi nila na yung magulang nila is matulungan nila, masuportahan nila, at mabigyan, kumbaga yung utang na loob, maibalik na nila yung mga ginawang paghihirap ng mga magulang nila noon. At saka ngayon na meron na silang pagkakataon na gawin yun, is they are really trying their best, no? Para mabigyan tayo ng magandang laban diyan sa X Factor at manalo sila. At nga, katulad nga na sinabi nila kanina, no? Unang-una, syempre, yung paniniwala sa Diyos na mananalo sila sa competition. At yung hunger din nila dyan. And of course, yung passion nila. At they have the talents, of course. Especially the talent competition. And when you had your first edition here, people were saying you should not join the contest anymore dahil professional na kayo. Pero maraming nagtatanggol ng mga Filipino na hindi naman daw kayo talaga sikat sa Pilipinas bago kayo pumasok sa X Factor. Na sabihin na natin na yung sinasabi nila medyo may katotohanan. Hindi katulad ngayon na pinag-aagawan kayo ng mga network, no? Dito sa UK, sa Pilipinas lalo na my question is, why do you need this competition? Bakit kayo lumabas ng bansa para makipagsapalaran? Please give me an honest answer. Actually po, hindi po namin siya pinlano na parang next year sa X Factor kami. Parang it's a God's providence way po na may nag-comment lang po sa YouTube account namin na why don't you try X Factor UK? Tapos nag-send lang po kami ng link. Si Lord na po lahat yung gumawa ng way bakit po kami nandito. And yung sagot po namin honestly sa tanong nyo na bakit pa kami lumabas. Siguro po, yun po yung matagal na naming hinahanap. Alam niyo naman po, lahat na po ng competition na try na namin sa Philippines. Okay. And parang every audition, kahit saan na lang kami pupunta, pag nakapila kami yung mga taong, nakapila na naman kayo. Parang ganun po. And after that, pag nakansali na po kami, mga ilang months na po, alam niyo naman po sa Pilipinas kung gaano kahigpit yung industry, yung standard po. Kaya, ayun po, hindi pa rin po kami tumitigil hanggat hindi namin talaga magdalan. Okay. Opo, feeling po namin yung destiny po talaga. Yung pangarap po talaga na yung makilala, yung nangyayari po sa amin ngayon, marami po kaming mga i-inspire, marami po nagsasabi na, yung galing, hindi kayo tumigil, ganyan. Exactly. Ayun po. Ayun. Yun din ang isa sa mga sasabihin ko sana sa inyo. Salamat sa Diyos dahil hindi kayo tumigil. 2 years ago, nung nangangarap kayo. Namin. Oo, kasi 2 years ago nung ini-interview ko kayo, ganyan yung mga sinasabi ninyo, yung mga pangarap ninyo. Sana makarating kami ng London, sana makaganito kami, sana ganito ang pangarap namin para sa pamilya namin, etc. Ngayon natutupad na lahat, no? Do you think kapag nanalo kayo sa X Factor ay magbubukas na ito ng maraming opportunities sa Pilipinas? Wow. Amen! Oh my God. Feeling nga talaga namin sa Pilipinas, sa buong mundo pa. Exactly. Hindi lang naman talaga Pilipinas kasi talagang kilala na kayo sa buong mundo. Pati mga, basta iba-iba kulay. Yun ang sasabihin natin. Irene, I have a question to you. No? Sa tingin mo ba may discrimination sa Pinas pagdating sa
pagpapasikat sa mga talents? Bakit po ako? Hindi, para malaman din ng listeners kung sino yung nagsasalita. Para ganun. Siguro po as a Filipino kasi po, siyempre po, hindi naman po, ayoko pong manira or what, pero ibig sabihin, alam po natin sa sarili natin and alam po ng bawat Pilipino kung ano pong nangyayari sa Philippines. Hindi na lang po kami magsasalita, pero ayun po, kami po, ginagawa lang po namin yung best namin and continue po na gusto lang po namin mang-inspire ng mga tao, especially sa mga kabataan na yung mga pangarap, matutupad talaga in perfect time kung hindi ka mag-give up and talagang magtatrust ka kay Lord. Yun okay. Po. That's a very good perspective no sa buhay. Yung pagtitiwala sa Diyos. Thank you so much. I won. Ito naman para kay Selena, no? Another frank question. Pasensya na kung binibilisan ko kasi talagang alam ko very busy kayo at nagpa-practice kayo ngayon. Alam ko parang break time nyo lang ata eh. Ayan. Okay, sa palagay mo Selena, no, bakit yung kasikatan mailap sa inyo sa Pilipinas kahit na lagi naman kayo nasa competitions at nagcha-champion pa kayo? Contestant number 4? Madali na po sagutin yan. Ano? Maganda. Ano ka mo? Ano? Hindi po kami maganda. Hindi kayo maganda. Naniniwala ba kayo, listeners, na hindi maganda ang Fourth Impact? Marami nagkakandara pa sa inyo, ha? Kanina, nadapa ako, eh. Maganda ba kayo? Magaling kayo umanta. Maganda ba kayo? Mabait kayo? Maganda ba kami? Yung mentor ba natin maganda? hindi madiretso. So, parang nararamdaman ko ngayon sa mga sagot ninyo, I think we have the same sentiment, no? Kaya hindi masyadong sumikat ang Golayan Sisters, ang Cercado Sisters sa Pilipinas. Dahil parang nagkakaroon ng discrimination. Tama ba ako? Are we sharing the same sentiment? Hindi naman po namin sinasabi ng discrimination kasi po, syempre po mga Pilipino din po kami. Naiintindihan naman po namin na sa Philippines napakataas lang po ng standard na hindi namin afford na magpaputi or something and hindi kami matangkad or ano. Pero yun po, hindi po namin sasabihin na discrimination. Or parang alam niyo po yun yung standard. Alam lang po talaga natin na pag sa Philippines sa sinabi, hindi lang talent yung tinitingnan, kundi beauty lang po. So, yun po. Aminado po kami doon, wala po kami doon. Kumbaga, parang sa standard ng pangmundo naman, kasi para sa akin, I think mas mataas ang standard ng I'm not sure kung agree kayo ng X Factor kaysa sa standard sa Pilipinas Wow! Ako mas mataas po yung standard na. Kasi world class yan world class sa talent competition. So hindi siya basta-basta. It's not just, di ba? Okay. Pero siguro po, ang masasabi lang din po namin, siguro po sa Philippines, napakadami lang din po talagang talented na talagang super galing po kumanta kaya medyo mahirap lang din po makapasok. Napakataas ng competition sa Pilipinas. Siguro yun ang pinakasagot talaga. Maaaring hindi discrimination, but of course the producers prefer the better packages. Sabihin na natin yung whole package. 'Di ba? Okay, last few questions bago tayo magiwahiwalay. Give us 4 reasons why Fort Power will win this competition. Tagi-isa siguro kayo. Tagi-isa siguro kayo kasi 4 kayo. Oo, go. Parang hirap na. Ako po muna as eldest, go. Simple lang po. Pag deserve po namin manalo, kasi tinrust na po namin kay Lord kung ano po yung mangyayari sa amin. Sinurrender na natin. And feeling ko po, pag kami po yung nanalo, magiging living testimony po kami sa lahat ng mga kabataan na nangangarap o sino man na nangangarap na lahat po ng hinihintay at pinapangarap, hindi lang siya nandun, kundi si Lord yung pag gumawa ka rin ng way mo, pinagtsagaan mo, nag-work hard ka, si Lord na yung bahala sa perfect time. And ngayon, alam namin this is our perfect time. Amen. Alright. Amen. Amen. Yan. Si si Irene. Almira. So, second contestant, si Irene. Ako po, ano ba ang tanong? Give us 4 reasons. 1 reason para sa'yo
kung bakit mananalo ang Ford Power sa competition? Feeling ko po, yung isang reason para po sa akin is yung first time, for this generation, meron pong 4 na magkakapatid na may isang passion, may isang dream, na lahat kumakanta, sumasayaw. Napaka-unique po yun para sa amin. And feeling ko yun po yung isa sa reason bakit kami mananalo this year. Amen! Wow! Wow, very well. Raise the roof. Iba yung mangarap. Parang... Naku, wala na akong sasagot. Okay. Yung pangatlo sa... pangatlo, si Maylene. Si Maylene. Maylene, yes. Hello. Ayan. Simple lang po yung sagot ko. I think we have the X Factor. Wow! Showbiz ka, Showbiz na showbiz ang sagot mo. Ayun, I think po kasi we can inspire po people and with our voices, with our... Ay, ganun na, no? English ka na ngayon. Kailangan may British accent, ha? You know what? Ano na ba mga accent ang natutunan ninyo? Perfect. Can I have some water, please? Water. Water? Kasi hindi na po kaya nagayahin yung mentor namin. Bilis. Gusto niyo po ba marinig? Sige po. Cyberpreneur Radio is Sharon! Okay. Hello, everybody. Everybody? Okay. So I'm so happy to be with my pocket rockets. So lang. Marami na kayo natutunan, ha? Oo. Don't focus yun. Teka, bago tayo magkalimutan, meron pang isang sasagot, si Selena. Ano naman ang masasabi na dahilan bakit mananalo ang Ford Power sa competition? The fourth contestant. Okay, let's have contestant number 4. Contestant Mercado. Oh my God, wala na ako masagot. Siguro po, kasi super hardworking po namin magkakapatid and every time kaya nahimatay. Kaya po every time na may ibibigay po sa amin na song, talagang hindi po kami matutulog pag papaguran po namin yun para mapakita po namin sa mga tao na talagang gusto po namin tong competition, gusto po namin manalo sa contest na to. Kaya, ayun po, yung hunger po namin na pinapakita namin. Yun, tama yun. Yay! Tama yun. Napakagandang sagot. Tingnan natin yung scorecard ninyo mamaya. Actually, isa rin siguro sa magiging factor kung bakit kayo mananalo sa X Factor ay dahil sa dami ng fans ninyo ngayon. Wow! Yung mga boboto sa inyo. Ano po mga fans o mga fans? Fans. Dahil nandito kami ngayon sa Cyberpreneur Radio. Yes! Ayan, Naku, maraming salamat talaga. Pero I have this last questions, no? Kay Almira ko itatanong ito. Ano yung ultimate dream ninyong magkakapatid? Wow. Alam niyo po, ultimate dream po namin, siguro mag-stick pa rin po kami sa sinabi namin 2 years ago. Yung sinabi po namin sa inyo na magkaroon po kami ng world tour at super dami na fans. At yun po, maka-inspire po kami from our own music. Own hit song. At kung meron na po kami, nandun na po kami sa stage na yun, ibig sabihin po nun, meron na rin kami sariling bahay sa sakyan at meron na rin po kaming sariling business magkakapatid. Ayan. Maglagay kayo ng lift sa bahay nyo, ha? Oo. Isulat nyo lift, ha? Wag elevator. Gusto po tayo maging female One Direction. Ayun, na ba? Version. You want to be a female One Direction. Okay, ha? Ba, ngayon lang namin nalaman yan. Anyway, anong mensahe naman ninyo? Oo naman, syempre. I think yung pangarap ninyo malapit na yan. Anong mensahe ninyo sa mama ninyo at papa ninyo? Anong mensahe ninyo sa mga parents ninyo? Baka bumaha po ng luha dito. Well, you're free to do so. This is a free Pero country. ang message po namin sa
mama at papa po namin, napaka-blessed po namin magkakapatid dahil hindi po sila tumigil suportahan kami simula bata kami hanggang ngayon. Kinalimutan nila yung mga sarili nila para sa amin. Ayun na. Saksa ako. And yun po, super blessed po namin kay Lord dahil wala po kaming mahihiling na sila po yung pinaka-best parents para sa aming magkakapatid. Opo. Actually, nandito po kami sa terrace ng X Factor House. Nakatingin po kami sa garden sa lalaking mga bahay. Naisip po namin sila kasi alam niyo po, ang laki pong sacrifice nito na lumalaba kami magkakapatid tapos yung family po na malayo sa amin. Kaya papasalamat po kami sa kanila kasi hindi po sila sumuko na po yun, supportahan kami at mag-advise na hintayin lang yung parang and lagi sila nagpe-pray para po sa amin. Yeah. Salamat po, Mama. Love you, Papa. And sila po yung nagiging inspirasyon namin bakit ginagawa po namin yung the best namin sa competition na ito. Tagalog. Ba't pinapayak tayo? Hindi, I can feel you actually. Dahil nasusubaybayan ko kayo noon pa. And that's what you have been telling to the reporters, to the interviewers, kung ano talaga yung gusto ninyong mangyari sa buhay. And just like what I've done yung introduction natin kanina, you started from a very humble beginning. Yung tatay ninyo nagbobote, dyaryo garapa, di ba? Para mapag-aral kayo. Tapos yung nanay ninyo nagsisell ng mga beauty products, yung Tupperwares, etc. So if I am in your parang place dun sa shoes ninyo, I will feel the same. Dahil, syempre, parang ano yun ang Filipino pagmahal talaga sa mga magulang. And meron tayong utang na loob. Hindi katulad dito sa Briton na ang mga magulang ay nilalagay sa care homes. Pero sana kayo hindi nyo gawin sa magulang. Ay, never. Never po yun mangyayari. Lalagay po namin sila sa mansyon. Binibiro nga po namin si Papa at si Mama. Naku, malapit ka na maging Don. Don ka maglaba. Don ka maglaba. Oo. At saka sana yung mga ginagawa natin, unang-una i-dedicate natin lahat talaga sa Diyos, no? Para siya mismo magpapakilos sa mga tao sa paligid ninyo, yung mga opportunity, and yes, I really wish you the best.